pag-ibig at kapayapaan. Ang aking taglay, binabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, lalong higpitan ninyo ang inyong pagkakapit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon, upang kung dumating ang panahong masasama, kayo ay magsitibay, aking na iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, ang lahat ng mga kaganapan sa mundong ibabaw sino ang tututol sa inyo, aking na iniibig na mga kapatid? Ito ay nagpapaunlad ng inyong pananampalataya, nagpapaunlad ng inyong mga karunungan, o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat walang sino man ang makakaarok, ang makakasukat sa tunay na karunungan na nagmumula sa kaitasan, at ganon din sa kapangyarihan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, panindigan ninyo ang salita na pinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ay katotohanan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Mga salitang siyang nagtuturo sa aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay lumandas sa matuwid na daan. Talikuran ng sanglibutan, o aking mga iniibig na mga kapatid, at landasin ang matuwid na daan patungo sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay na yaan, higit kayo magmalasakit sa kabutihan. Higit kayo magmalasakit sa paggawa ng kabutihan tulad ng isang mabuting Kristiyano, o aking na iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang turo ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, landasin ninyo ang buhay kung saan kayo makapaglilingkod, makapaghandog ng tulong at makapagkawanggawa sa inyong kapwa, o aking na iniibig na mga kapatid. Ituring ninyo ang inyong mga ako ay mga sisidlan ng dakilang Panginoon. Kung kayo sisidlan ng dakilang Ama, kayo ang sisidlan ng kanyang mga salita, sisidlan ng kanyang kapangyarihan, sisidlan ng kanyang mga tanda at patotoo, o aking na iniibig na mga kapatid. Pag-ingatan niyo ang patotoo ng kaitaasan, o aking na iniibig na mga kapatid, sapagkat ang mga patotoo na yan ang siyang magpapatibay at magpapalakas ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Tama. Marami ang naakit sa patotoo at tanda, at hindi sa mga salita lamang, o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, tinuruan kayo ng kabatbayaan na maging matapang sa anumang hamon ng buhay. Matapang na hindi gumagamit ng kadiliman, kundi matapang kayo sa katwiran at sa kabutihan, o aking na iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kayo na naparito sumapalad na pag-aaral sa umagang ito, magpuri at magpasalamat sa dakilang Ama, sapagkat
na pagtagumpayan ninyo ang alingas-ngas ng kapaligiran, na pagtagumpayan ninyo ang inyong mga kahinaan, sapagkat kung dumating nitong pangyari sa inyong mga buhay, nagpipingkian ang inyong mga kaisipan, sapagkat kung kayo nga'y tutuloy o hindi tutuloy, na pumasok sa paaralan ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid, nagagalak ang kaitaasan sapagkat mayroong mga kaluluwang nagpapatuloy at nagpapatuloy na ibahagi ang salita ng kaitaasan sa kapaligiran. At kayo nga, o aking nga iniibig na mga kapatid, kailanman hindi ninyo tiningnan ang inyong kapaligiran, sinoong ninyo ang kasungitan ng panahon at kayo nakarating sa piging ng dakilang Panginoon. Magpasalamat kayo, o aking na iniibig ng mga kapatid, sapagkat tulad ng kawal, saan man kayo dadalhin, taglay ninyo ang katapangan ng inyong mga ako, taglay ninyo ang kapayapaang naroon ang pagtitiwala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking nga iniibig ng mga kapatid, kung paano hinig ako nung una, higpitan ninyo ang inyong pagkakabot sa tunay na puno ng ubas, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya niyo sa harapan ng dakilang Ama, kayo ay magsitibay anuman ang pagsubok na dumating sa inyong mga kalagayan. O aking na iniibig ng mga kapatid, harinawa, magpatuloy kayo sa inyong paghakbang sa mundong ibabaw. Magpatuloy kayong magsikhay, magpagal, na matamo ninyo ang kanyang pangako na walang iba kundi ang tunay na buhay na walang hanggan. O aking nga iniibig ng mga kapatid, harinawa, sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito'y, minsan pa, nasilayan ng kaitaasan ang inyong katapatan, ang inyong pagkatotoo, inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang Santong Kasulatan, 2 Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Pakibasa. Yan ang tinapay ng buhay na aking iiwanan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyo ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan, naway ang siyang managan at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Adam, Pablo, Apostol. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Inihandog ng kaitaasan ang hapag ng kainan upang bawat isang narito nauuhaw sa salita, nagugutom sa katotohanan, naghihingi ng kalinga, ng kapayapaan, at ng pag-ibig sa harapan ng dakilang Ama. Ang mga bagay na ito ay tunay na ipagkakalo
sa lahat at bawat isa. Na nariyan, kumakato, humihingi, at humihiling sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganyan kadakila ang Ama sa lahat at bawat isa. Ibibigay ng kaitaasan ng pangangailangan ng bawat isa upang sa kanilang paglalakbay sa sanglibutan na ito, kayo ay hindi makatiso. Pagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Patotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Ang banal na salita ang siyang tunay na makapagbabanal sa lahat at bawat isa. Magpakabanal kayo sa katotohanan. Ito ang utos na sa inyo ay pinaghalo ng kaitaasan. Ang mabuting balita na siyang inihahayag sa lahat at bawat isa. Saan makukuha ng bawat isa ang banal na salita na sa inyo ay palaging inihahalo at ibinibigay ng kaitaasan? Papaano ang isang ako kailangang gumalaw? Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ang mga salitang iyan ay maging buhay sa kanilang pamumuhay dito sa sanglibutan na ito? Mga kapatid, sa isang pag-aaral, makukuha ng bawat isa ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw na sa inyo ay isinusugo. Sapagkat dito binibigyan ng diin, pinapaunawa sa lahat at bawat isa na ang mga salitang iyan ang siyang makapagbibigay liwanag upang ang daan na inyong tinatahak dito sa sanglibutan na ito ay patungo kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Subalit ang mga salitang iyan ay magiging baliwala sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang paggawa ay wala rin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat paano magagamit ang isang ako ang mga banal na salitang iyan kung hindi niya ito gagawin at sasanayin sa kanyang sarili? Sapagkat ito ang makapagliligtas sa lahat at bawat isa upang kayo ay muling makabalik sa sinupunan ng dakilang Panginoon. Upang ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan na inyong mapagtagumpayan na aking mga minamahal mga kapatid sa isang pag-aaral. At sa pamamagitan ng salitang iyan, kayo ay unti-unting babaguhin at gagawing banal sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi kayo makapupunta sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang banal o ang kabanalan na iyan ay wala sa inyo. Ito ang siyang kinakailangang pagtiisan, kinakailangang pagtagumpayan ng bawat isa. At makukuha ng bawat isa ang kalagayang iyan kung kayo ay patuloy na gumagawa, kayo ay sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung ang bawat salita na sa inyo ay ibinabahagi ay nagkakaroon ng tunay na buhay upang sa gayon ito ay inyong magawa sa inyong mga sarili
at hanggang sa inyong mga kapwa, aking mga minamahal na mga kapatid. Ang bawat isa na narito at kinakakitaan ng pagsusumikap, anumang uri ng mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, kayo ay nananatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Ng aking mga minamahal na mga kapatid, tunay na kayo ay matatawag ang mapapalad. Sapagkat naririyan, nagliliyab ang liwanag sa inyong mga sarili. Ang pananampalataya, tunay na ito ay nakikita ng kaitaasan. Na ang bawat isang narito at pinagkakaloob ang kanilang mga sarili, nakikita ng kaitaasan kung ito ay tunay at walang lihim na mabubunyag na nalalaman ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sa mga katuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang mga salitang iyan ay inyong narinig, tunay na nakikita ng kaitaasan kung ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Kung magkagayon, kung ito ay nalalaman ng kaitaasan, naway ang bawat isa ay naroon palagi na kayo ay sumusunod at gumagawa sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Marami sa mga mag-aaral ang maraming nalalaman, natutunan na sa harapan ng dakilang Ama. Subalit nagkakaroon pa rin sila ng mga bagay na mga paghihiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Nagkakasala at higit sa lahat, ang mga utos na sa kanila ay binigay ay hindi na isasagawa. Subalit ang kaitaasan ay umaasa sa lahat at bawat isa na kayo ay unti-unting magbabago, na kayo ay magkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Ganito kadakila ang kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ganito kabuti ang kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na walang sino man sa inyo ang pababayaan. Ang lahat ay tutulungan, tuturuan, at alalayan sa lahat at bawat sandali ng inyong buhay. Ang kaitaasan ay laging nasa inyong harapan. Nasa inyong likuran, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung magkagayon, kung kayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok, ng pangamba, ng pag-aalinlangan, naway ang mga bagay nito ay maalis sa inyong mga sarili. Sunayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng mabuti, ng matuwid, at naaayon sa banal na layunin ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon anumang uri ng mga tukso na dumating sa inyong harapan, ito ay inyong mga kakayanan. Anumang uri ng mga pagsubok na dumating sa inyong harapan, ito ay inyong mapagtatagumpayan. Ang mga bagay na ito ay tunay na mararanasan ng lahat ng mga narito at naglalakbay sa sanglibutan na ito. Subalit kayo na pinili sa karamihan at binigyan ng pagkakataon, naway kayo ay maging instrumento ng inyong kapwa. Maging halimbawa ang bawat isa kung papaano lumakad ang dakilang Panginoong Yesus sa kanyang panahunan. Naway ang bawat isang narito ay dumudoon din sa nilakaran ng dakilang Panginoon. Ang mga bagay na ito ay tunay na magkakaroon ng mabuting bunga, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung magkagayon, kung ang bawat isa ay dumudoon sa mga utos, ang bawat isa ay dumudoon sa nilakaran ng dakilang Panginoon, tunay na ang katagumpayan ay inyong mararating. At sa katagumpayan na iyan, tunay ang mana na siyang ibinabahagi at ibinibigay sa lahat at bawat isa ay inyong makukuha. Ito ang bahagi na sa inyo ay pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, anumang uri ng mga pag-aaral na iyan, kayo ay magtagumpay at magkaroon kayo ng mga aral na siyang inyong mga gamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. Ito na lamang ang aking may babahagi sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay,
ay magamit ninyo sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito upang ang katagumpayan ay inyong marating. Muli ipinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag at maghari sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang kapayapaan at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam. Panag at kapayapaan na nagmumula sa dakilang amang makapangyarihan, ang sa inyo'y pinagkakaloob, ngayon at magpakailanman. Tunay, ang dakilang ama ay nagagalak sa kanyang mga iniibig na narito, nagbibigay ng kanilang katapatan sa pagparito sa araw ng kanyang Sabat. Aking mga iniibig, ang bawat isang naglalakbay ay tunay ngang dadaan sa apoy at sa maraming alitigtigin ng buhay. Subalit sa bawat isang nagtatapat, ang dakilang Panginoon ay tunay din naman nagbibigay ng kagantihan sa bawat mag-aaral na ang nagtatapat sa isa ay pinagkakaluban ng 2, ang nagtatapat sa 5 ay pinagkakaluban ng 10. Kaya nga aking mga inibig, ang inyong pagpapatuloy ay kagalakan sa dakilang Panginoon. Subalit aking mga inibig, ang bawat isa rin naman ay dumadanas ng bahagi ng sanglibutan na narito gumugupo sa iba. Kayo nga ay walang pinagkaiba sa mga manglalakbay na hindi rin naman nakakakita ng liwanag. Kaya narito ang dakilang Panginoon. Tunay kayong inaalala at tunay na ninanais ng dakilang Panginoon na sa inyong pagtatapat ang mga bahagi ng paggawa ay magkaroon ng bunga. Aking mga iniibig, kayo ang manggagawa ng dakilang Panginoon na inaasahan na maging mabuting halimbawa sa inyong kapwa. So tunay, maraming kaluluwa ang hindi nila maitawid ang mga bahagi ng buhay na nagbibigay sa kanila ng kapigatian. Kaya sa mga nag-aaral na binigyan ng iba yung liwanag upang makagabay sa kanilang kapwa, ang bawat isa naway tunay na magpatuloy. Anumang alitigtigin, mayroon ng buhay. Anumang bagyo, mayroon ng buhay. Sapagkat nalalaman ng aking mga niibig sa inyong pagparito, kayo ay hindi pinababayaan, na inyong pagparito ay tunay ngang ginagabayan ng dakilang Panginoon at ang unos na dumadating sa bawat isa ay tunay niyang ginagabayan kung paano niya ginabayan ang mga unang apostoles na hindi mapahamak. Kayo ay kanya aking mga iniibig at hindi niya hahayaan na ang bawat isa ay mapahamak. Wala siyang ipapahamak aking mga iniibig sa mga taong sa kanyang mga anak nagtatapat lagi sa kanya sa tuwina. Kaya nga ang mga halimbawa na sa inyo'y ipinagkaloob, tunay ninyong tahanan sa inyong mga puso, sapagkat ang sanglibutan aking mga iniibig ay hindi magbabago. Ang sanglibutan ay sanglibutan. Ito ay isang malaking paaralan. Ito ay paaralan upang linangin ng bawat isa na ito ay kanilang mapagtagumpayan. Subalit ang pagtatagumpay ay mangyayari lamang kung lagi na ang bawat isa ay kumakapit sa dakilang Ama na ang tunay na puno ng ubas ay lagi nilang kasama at sa mga bahagi na lagi nang ipinakikilala ng dakilang Panginoon. Tunay nawa ang katapatan ay magpatuloy sa bawat isa sapagkat nalalaman ninyo na kung kayo'y hihiwalay sa inyo, ang bawat isa ay dudoon din sa bahagi ng sanglibutan. Ano pa't walang ipinag-iba
sa mga taong mangmang. Subalit kayo akong mga iniibig, hindi gayon. Malaw na kayong inaralan. Marami na ang karunungan na sa inyo ipinagkaloob. Marami na ang biyaya na sa inyo ay pinagkaloob. Tunay, ito ay inyong nadama. Ito ay inyong nakita. At ang pagpapatotoo ay tunay na nabuhay sa inyong pagkatao. Kaya anumang bahagi ang nariyan pa sa inyong harapan, ang pagkatibay ng bawat isa ay lagi nalang ikapit sa dakilang Panginoon sapagkat hindi magbabago ang mga bahagi ng sanglibutan. Kung mapayapa, ito nga ay dadaan pa sa pagkalala aking mga iniibig. Hanggang ang aking mga iniibig ay nagkakaroon ng pagtumibay sa kanilang mga sarili upang ang bahagi ng sanglibutan ay kanilang magapi at ang bahagi ng sanglibutan ay magbigay ng mga bahagi ng kaliwanagan sa bawat isa, ang mga bahagi na tunay na ninanais ng dakilang Ama na magkaroon ng paninindigan sa inyong mga kaakuan. Dito lamang kayo makikita bilang isang mabuting halimbawa, mabuting ehemplo, ibanghelyo ng dakilang Panginoon sa inyong kapwa, aking mga iniibig. Ang mga bahaging inyong dinadaanan ay tunay na hindi dadali. Tunay ang mga bahaging yan ay magpapagumo sa isang mag-aaral na walang karunungan. Subalit sa inyong mga natutunan, ito ay magpapatibay ng inyong paninindigan, magpapatibay ng inyong mga paggawa, magpapatibay ng inyong pananampalataya, at magpapatibay kung paano kayo magiging mas sunurin sa dakilang Panginoon, sapagkat ang kagantihan ay lagi nang ipinagkakaloob sa bawat isa. Kung hindi man ito maramdaman sa sanglibutan, aking mga iniibig, ang iyong mga spirito na tunay na tapat sa dakilang Panginoon, ang siyang tunay na nakakaunawa ng kagalakan yan, ng liwanag na yan, na lagi nang nagpapatuloy, na gumagabay sa bawat isa. Kaya ang bawat isa nawa ay tunay na manindigan upang ang kaliwanagan, daladala ng inyong mga sarili na ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ay makita rin naman ng inyong mga kapwa upang sa paglalakbay na yan, kayo ay maging silong sa gawi ng kadiliman. Mayroon ang sanglibutan na inyong liwanag ay magningning upang kayo ay kakitaan ng mga nasa kadiliman, upang ang ebanghelyo na sa inyo ay nilatag ay tunay din naman ninyong mapagkaloob sa inyong kapwa na narito lagi nang aandap-andap at lagi nang nagugumo sa bahagi ng sanglibutan. Sa bawat isang nagpapatuloy, aking mga inibig, tandaan ng bawat isa, ang dakilang Panginoon ay tunay at tapat at kailanman ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw. Dito kayo binibigyan ng pangako ng dakilang Panginoon magmula noon pa man at magpasa hanggang ngayon. Ang pangako ng dakilang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang salita, kailanman ay hindi magmamaliw. At sa bahagi na ninanais ng bawat isa na matupad sa kanilang kaakuan, isa lamang ang ninanais ng dakilang Panginoon na ipagkaloob niyo ang inyong kabuuan sa kanyang harapan. Ang lahat ng inyong kahilingan ay tutuparin ng dakilang Panginoon ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang layunin. Ang mga bahagi ng pag-aaral ay magpapatuloy at ipagkakaloob sa bawat isa ang tunay na katatagan, ang tunay na gantimpala at tunay na kanyang bahagi upang ang bawat isa ay magtagumpay sa kanilang paglalakbay. At bago ako magpaalam, pinagkakaloob ang isang aral ng buhay na matatagpuan sa Jeremias 12, versikulo 5.
pakibasa aking inibig. Tunay, ang bawat isa ay hindi tinawag upang mamuhay ng may karangyaan o may kapayapaan sa sanglibutan. Sabagat sa gitna ng lahat ng yan, ang ninanais ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay tunay na kumapit sa Kanya sa gitna ng mga bagay na daladala ng sanglibutan, sapagkat sa pamamagitan lamang nito, ang isang mag-aaral ay tunay na magkakaroon ng pagtatagumpay sa kanyang paglalakbay. Dito ko hihiwan ang aking pakikibahagi ang sa inyo'y nakipag-aral, Espiritu Santo ng katotohanan. Pala. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking binibigay para sa lahat at bawat isa mula sa kaitasan hanggang ngayon at magpakailan paman. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tumatahak sa isang landas na matinik, sa isang landas na mag-iiwan sa inyo ng mga sugating mga paa, ng sugating balat. Kayo ay lumalakad sa landas na ito ng kinikilalang paghihirap, na kinikilalang pagdudusang kasama nito. At nang dahil dito kayo, aking mga iniibig, ay tinatawag kong matatapang. Kayo ay sumusunod sa nais ng ating dakilang Ama, sapagkat kinikilala ninyo na ang kanyang nais, na ang kanyang hangarin ay higit pa sa lahat, higit pa sa nais ng mundong ito, sapagkat sa panahon na kung saan kayo ay nagsuko sa harapan ng mundong ito, para sa mundong ito ay kayo, o aking mga iniibig. Kayo ba ay maaaring magsabi na isa lamang ang inyong amo, na isa lamang ang inyong Diyos, sapagkat maaaring Diyos-Diyosan nga din ang mga bagay na inyong iginuhol dito sa lupang ito. Kung kayo ay nag-iiwan, naglalaan ng mas maraming oras para sa mga magbibigay sa inyo ng aliw sa lupang ito, maaari na ito nga rin na inyong sinasamba ng higit pa nga sa inyong pagsamba sa dakilang Ama. Ngunit sino nga ba ang tagapagligtas? Sino nga ba ang nagbigay ng biyaya ng inyong buhay? At sino nga ba ang mayroong awa ng upang sa gayon ipatuloy ninyo ang inyong mga buhay? Kung ito man ay inyong nagagamit o kung ito man ay inyong naisasayang, ang dakilang Ama, sa Kanya nang galing ang lahat, ang bawat kabutihang nangyari sa inyong buhay, ang ngiti ng inyong pamilya, ang aliw na manggagaling sa Kanya, sa Kanyang mga pag-aaral, sa Kanyang mga salita, ang biyaya ng kabanalang Kanyang pinapababa sa inyo, nang upang sa gayon mapaunlad ang inyong mga espiritu at tunay na ako. Lahat ng mabuting nangyari sa inyong buhay, makilala nyo man ito bilang mabuti, makilala nyo nga man ito at makita ito, ay nanggaling sa dakilang Ama nang dahil sa pag-ibig niya sa kanyang mga anak at tupa. Kayo ay naliligaw, ngunit hindi nga naliligaw ang pag-asa ng dakilang Ama para sa inyo, nang upang sa gayon kayo'y magtagumpay. Kaya't maglading kayo ng pag-asa sa inyong sarili, ng tiwala, nang upang sa gayon, anumang hamon na inyong harapin habang kayo'y naririto sa lupa, ay hindi ninyo bigyan ng takot, na naway hindi kayo madala sa pagdudusa, sapagkat kung ito'y mangyayari, ay nasaan na nga rin ba ang tiwala ninyo sa Ama? Kung kayo'y magtitiwala sa Ama, kayo'y magtitiwala na kayo'y makakalagpas at makakahigit pa nga sa anumang hadlang na inyong maaaring maharap dito sa mundong ito. Kaya't kayo'y magmahal sa Kanya, kaya't kayo'y magpatuloy ng inyong mga paglalakbay na tunay sa gisag ng Kanyang kabanalan, sa gisag ng Kanyang pagmamahal para sa lahat at bawat isa, at sa gisag, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa kapayapaang inyong maaaring makuha sa panahong kayo'y buong puso at buong sarili
nagsuko sa harapan ng dakilang Ama't para sa Kanya lamang. Kung kayo ay napaharap sa kahirapan, kung kayo ay sugatin na, kung ang mga uod ang siyang gumagapang na sa inyong laman, para kanino kayo magpapatuloy? Katotohanan o aking mga iniibig, kung kayo'y kinaharap sa mga bagay na ito ay naway, kayo'y magpatuloy ng dahil sa inyong pag-ibig sa Ama. Kayo ay magpatuloy sa harapan ng paghihirap ng dahil sa pagmamahal sa Kanya. Kung mabigat na ang inyong mga balikat, ay kayo ay magpatuloy ng dahil sa pag-ibig ninyo sa Kanya. Kung kayo ay nagtutulong ng inyong kapwa at wala ng ibang mabigay pa, kayo ay magpatuloy ng dahil sa inyong pag-ibig sa Ama, sapagkat ito ang katotohanan na ang rason para sa inyong mga aksyon, para sa inyong mga hakbang na tinatahak ay kasing halaga sa pagkuha ninyo ng mga hakbang at yapak na ito. Sapagkat maliligtas nga pa, may dadala nga ba o aking mga iniibig na mga kapatid sa kaharian ng dakilang Panginoon, ang siyang gumawa't nagpatayo, nagpatatag ng mahiwagang dambana para sa Ama, ngunit nagnanais nga lamang ng kapangyarihan ng salapi ng ayon sa mundong ito bilang kapalit. Kaya't bakit nga ba kayo nagpapatuloy? Bakit nga ba kayo nagbibigay ng alay at handog? Bakit nga ba kayo naririto sa harapan ngayon ng isang dakilang Ama't nagsasamba sa Kanya nang upang maligtas, nang upang umunlad, nang upang kayo ay makalasang nga sa pinangako niyang kapayapaan? O kayo ba'y nasa aking harapan at nasa harapan ng isang Diyos na tunay nang dahil sa pagmamahal ninyo sa Kanya at nang dahil sa Kanya at sa Kanya lamang? Ano ang rason? Ano ang kabuluhan na inyong pagpaparito sa Kanyang landas na inihanda at pinatayo? Ano ang rason o aking mga iniibig na mga kapatid, na kung kayo ay magpapatuloy ng landas na ito sa harapan ng kadiliman, kung kayo man ay tawagin ng mundong ito, kinakantahan ng inyong mga tinga, ay bakit nga ba kayo nagtitiis? Bakit hindi ninyo hinahayaan na ang inyong mata ay maligaw sa inyong mga harapan, maligaw sa landas na inyong kinukuha? Alalahanin ninyo na higit sa lahat, ang siyang magpapanatili sa inyo sa landas na ito ay ang pag-ibig ninyo sa Ama, hindi ano pang hangarin, hindi ano pang kagustuhan, hindi ano pang pangangailangan, ang siyang magpapanatili sa inyo. Ang inyong mga nais ay hindi maaaring magpatibay ng inyong mga kalooban, magpatatag ng inyong puso nang upang sa gayon kayo ay humarap sa kadiliman, tumingin sa mga mata nito at hindi nga tumalikod, sapagkat ito ang utos ng Diyos. Walang ibang magpapatuloy, walang ibang magbibigay sa inyo ng lakas, kundi ang pag-ibig ninyo sa Ama. Kaya't kayo'y mga kilala sa Ama. Kayo'y mag-aral, kayo'y magpabuti ng inyong mga sarili, kayo ay magtiyaga nang upang sa gayon mas makilala ninyo ang isang dakilang Ama, sapagat ang pagkakilala sa Kanya ay pagmahal sa Kanya. At ang siyang tunay na nakakaunawa sa Kanyang buong kaluwalhatian, sa Kanyang kabuuan, sa lahat ng Kanyang nabigay at naalay sa inyo at sa lahat. Tunay ninyo din, mas may papalalim ang inyong pag-ibig sa Kanya, sapagat ang siyang tunay nang nakilala ang isang dakilang Diyos ay hindi mapipigilang mag-alay din sa Kanya pabalik ng pag-ibig
gaya ng kung paano siya nga ay nag-alay din sa inyo ng pag-ibig. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, kayo pa'y may lakas. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, kayo pa'y maliligtas. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, lahat ng bagay sa mundong ito ay may saysay at kabuluhan. Kaya't kayo'y magpatuloy nang dahil sa kanyang pag-ibig. At kayo ay magpatuloy sa inyong landas para din sa pag-ibig ninyo sa Kanya, sapagkat ang pagmamahal, ito ay ang pinakamataas at ito ang pinakamahiwagang kapangyarihang inyong maaaring hayaang dumaloy sa inyong mga sarili, sa inyong puso, kalooban, kaisipan at espiritu, at tumaloy hanggang sa inyong mga aksyon, nang upang sa gayon, gaya ng apoy, ito'y kumalat sa lahat, at siyang magbigay nga sa inyo ng aliw na hindi ninyo makukuha sa kahit ano pang ang paraan, sa kahit ano pa mang maaari ninyong mahanap dito sa mundong ito, sapagkat sa harapan ng dakilang Ama, lahat na nanggaling doon sa kanyang kabanalan, lahat na nanggaling sa kanyang mga palad, lahat ng inyong maaaring makuha sa kanya ay ang pinakatapat, ang pinakalubos, at ang siyang pinakamagbibigay sa inyo ng kahit ano pang ang inyong kinakailangan. Lahat ng manggagaling sa Ama ay ang pinaka at hindi ninyo maaaring mahanap ito sa ano pang ang paraan, kundi rin sa Kanya. Kaya't kayo'y maghanap din sa Kanya, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng lahat ng bagay, at ito'y Kanyang ibibigay kung kayo rin ay nagbigay ng inyong buong sarili sa Kanya. Ngunit kailan nyo nga ba ito magbibigay? Kailan ninyo maaalay ang inyong kabuuan? Sapagkat ang pag-alay ng kabuuan ng inyong sarili ang pagbitaw sa lahat, maliban man sa inyong pag-ibig at tiwala sa Kanya. Kayo ba'y may lakas ng upang sayon? Sa gayon ay gawin ito. At dito ko kayo iniiwan sa mapalad na araw na ito. Sa muli, ang pag-ibig, kaliwanagan, at kapayapaang nanggagaling sa isang Diyos na Ama ay ang aking iniiwan sa lahat at bawat isang narito. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan pa man. Tulad ng isang maliliit na bunga, ang lahat at bawat isa. Kayo'y tunay na inalagaan, inaruga, pinakain, at higit na lalo, itinanim ng isang Ama sa sanglibutang ito. Na sa bawat inyong pamumunga, aking mga iniibig na mga kapatid, narito ang lahat at bawat isa. Inihahandog ninyo ang inyong mga sarili. Inihahandog ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Inihahandog ninyo ang inyong mga pagkatao upang ang lahat at bawat isa ay tunay ngang makatikim at higit na lalo, tunay nga kayong maging isang mabuting bunga sa ubasan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, anong uri nga ng bunga ang inyong nakita sa inyong mga sarili? Anong uri nga ng mga bahagi ng inyong mga pagkatao ang inyong nakita sa inyong mga sarili? Ito ba ang bahagi ng para sa Panginoon? Ito ba ang nagmula sa dakilang Ama na sa inyo ay tunay na ituro?
Ang inyo bang bit-bit-bit-bit at daladala sa inyong mga bahagi at kaisipan, damdamin at kalooban? Ito ba'y nagmumula sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat lahat at bawat isa ay tunay na pinastol, tunay na inalagaan, at tunay na tinuturuan ng kaitaasan. Na sa bawat inyong pagpapagal sa sanglibutang ito, nakita ba ninyo ang bungang inyong ibinibigay sa inyong mga sarili, na itanim at napalago sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat nilalang na pinagkatiwala ng dakilang Panginoon upang magbunga sa kanyang ubasan, ay tunay ngang pagkakatiwalaan ang kanyang sarili, sapagkat kayo ay nagmula sa iisang Panginoon. Kayo ay nagmula sa dakilang Panginoon. Iisa ang inyong binahagi. Iisa ang inyong itinanim. Iisa ang inyong mga sanga. Iisa ang puno ng ubas na sa inyo ay tunay na ipinakilala. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat nilalang ay tunay ngang nagkakaroon ng karanasan sa buhay na ito. Bawat isa din ay tinuturuan ng isang sanglibutan. Papaano kayo makikibahagi? Papaano ang inyong mga pagkakawang gawa? Papaano ang inyong pagbibigay katwiran dito sa sanglibutan? Nagkakaroon ng lahat at bawat isa ng mga bagay dito sa sanglibutan na inyong napupulot. Ito ba ay tunay na galing sa tunay na puno ng ubas na sa inyo ay ipinakilala ng kaitaasan? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, una niyang ang kitain sa inyong mga pagkatao ang inyong daladala. Ang inyong mga bit-bit-bit-bit, ang mga bagay na inyong nakilala, ang mga bagay na inyong nakita sa inyong mga sarili. Sapagkat katotohanan, malibang makilala ninyo ang inyong mga sarili, malibang ang lahat at bawat isa ay nagkakaroon ng pagpapagal at nagkakaroon ng isang payapang kabuhayan, katotohanan, ang inyo pa ring makikita ang mga paggalaw dito sa sanglibutan. Sapagkat ito ang nagpapakilala sa lahat at bawat isa kung ano ang inyong daladala, kung ano ang inyong ibinibigay sa inyong mga paggawa, kung ano ang inyong binibigay sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na sa inyo ay tunay na nakikita at higit na lalo, tunay nga ninyong naaalaman sa inyong mga pagkatao. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ba'y tunay na naging isang mainam na bunga ng dakilang Panginoon? Dala-dala ba ng lahat at bawat isa sa inyo ang mga bagay na ipinakita ng isang Kristo sa inyong mga pagkatao? Dala-dala ba ng lahat at bawat isa sa inyo ang mga bagay na bigay ng dakilang Panginoon? Na kung kayo ay tunay na magkakaroon ng isang pag-ibig, kayo ba'y tunay na umiibig sa inyong mga sarili? Tunay niyo bang iniibig ang bahagi ng dakilang Panginoon? Tunay niyo bang niibig ang inyong espiritu na sa inyo ay binigay ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyong inaralan sa paturuan ng dakilang Panginoon, patuloy ang pag-aaral na sa inyo ipakikilala upang inyong makilala ang iisang turo ng dakilang Panginoon. Upang inyong makilala ang iisang handog ng dakilang Panginoon.
na ang inyong mga sarili hindi lamang dito sa sanglibutang ito nagbibigay panahon, na ang inyong mga sarili hindi lamang kayo nagpapagal dito sa sanglibutang ito, bagkus ang ipinapakilala sa lahat at bawat isa ay inyong ang makilala ang handog ng dakilang Panginoon. Ang inyong mga espiritu, ang pinunggla ng lahat ng bagay na sa inyo ay tunay na ibinigay at ipinagkatiwala. Na sa pamamagitan nga ng inyong pag-aaral at inyong pagpapagal dito sa sanglibutan, ito ang kinakailangan nga ninyong makilala sapagkat ito ay nagmula sa dakilang Panginoon. Ito ang kinakailangan nga ninyong mabuhay sa inyong mga pagkatao sapagkat ito ang susi upang ang bawat pakikipag-ugnay ng inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon ay maganap sapagkat kailanman walang kukuning iba ang bahagi ng dakilang Panginoon, malibang ito'y kanyang katulad, malibang ito'y tunay na nagmula sa kanyang harapan. Bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay taglay-taglay ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y tunay na itinuturo. Bawat isa sa inyo ay kailanman hindi pinagkaitan ng mga bagay at kaalaman. Bawat isa din ay tunay ngang nagkakaroon na ng kanyang kaakuhan, ng kanyang pagkatao, sapagkat kayo din naman ay tunay na nagkakaroon ng paggalaw dito sa sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kilalanin nga ninyo sa inyong mga sarili kung papaano ang paggalaw ng inyong mga espiritu. Upang nang sa ganon, sa bawat isang binigyan ng pagkakataon, sa bawat isang inihandugan ng buhay at pinagkatiwalaan, kayo din naman ay tunay ngang makaganap at makagawa ng isang kabanalan sa inyong mga sarili. At tatawagin ang lahat at bawat isang muling nagbabalik at naghahandog ng katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa sandaling ito ng inyong mga buhay, sa sandali ng inyong mga pagpapagal, katotohanan, kailanman ay hindi bibilangin ang inyong mga kasalanan. Bagkus sa harapan ng dakilang Panginoon, sino man sa Kanya ay sumusunod, sino man sa Kanya ay nagbibigay katapatan, ang lahat at bawat isa ay handang magbigay at magbukas sa paturuan ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iniiwan ang pagpapala at ang kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan ang sa lahat at bawat isang inihahandog mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y naghandog at ipinagkatiwala, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Aking ngang mga iniibig, sa inyong pagkakilala sa dakilang Panginoon, ang bahagi ng kalangitan ay pinagkakaloob upang ang bawat isa'y magkaroon ng pagkakataon, linisin ang kanyang kasarinlan at hanapin ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama.
na ang karapatan na ito'y pagtawag upang sinumang tumatalikod ay matutong lumingon muli at ihandog ang kanyang sarili sa tamang daan na lumakad ng walang pag-aalinlangan at ang pagtanggap sa salita ng Diyos ang siyang pupuspos sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang paglilingkod sa dakilang Ama ay hindi lamang nagsisilbi patunay ng bawat isa sa inyo'y may espiritu. Kung hindi ang paglilingkod sa Diyos ay bahagi ng isang katungkulang sinumpaan ng isang ako na sinumang tumalikod ay kinakailangang maghandog muli ng kanyang sarili upang ang bahaging nabulid sa kanya ay maalis ang pagkakapiring. Sapagkat maraming pagkakataon ang kaitaasan ay pinagkakaloob sa bawat mag-aaral. Ngunit sa mga nagsisipag-aral ng karunungan ng Diyos, ang panahong bagay hindi ninyo bibigyan ng halaga at hahayaan ang kanyang kahabagan na bumaba sa inyong mga puso. Kayo'y tinuturuan hindi upang gumawa lamang ng kakarampot sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo'y tinuturuan sapagkat nasa inyo ang mga kakayahang kinakailangan upang ang ebanghelyo ng dakilang Ama ay manaig sa inyong mga kabuuan. Na ang salita ng Diyos na isinusubo sa inyo aking mga iniibig, ang siya ring nagbibigay liwanag upang ang inyong mga puso'y makakilala ng kabutihan at pagbabago patungo sa dakilang Panginoon. Kaya't kung kayo'y tinatawagan aking mga iniibig, anuman ang dumating sa inyong harapan, lagi ninyong tatandaan ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang magbibigay sa inyo ng baluti. Kaya't ang bahagi na nagbibigay sa inyo ng tanikala upang hindi kayo makapaglingkod ng buo sa harapan ng Diyos. Tanging ang kanyang salita at kaluwalhatian ang mapangahawakan ng inyong mga espiritu na matuto kayong magtiwala sa Kanya na ang lahat ng bahagi na ipinapakilala sa inyo na nagmumula sa kalangitan ang siyang tunay na mag-aahon sa inyo sa takot, sa pangamba, sa pag-aalinlangan, upang ang inyong kasarinlan ay makapaglingkod ng buo sa harapan ng dakilang Ama. Kaya't ang bahaging ito'y patuloy na ipinapaalala sa inyo, aking mga iniibig, sapagkat ang salita ng Diyos ay banal at tumpak. Ang kanyang salita
ang siyang kinikilingan ng inyong mga espiritu kung bakit pa kayo ay nagsisipagliko. Ito ay kagustuhan na ng inyong mga laman. Kaya't kayo'y magpakatalino na gumagawa sa harapan ng dakilang Ama. Na ang korasan ay pinagkakaloob ay laging korasan ng dakilang Diyos. Upang ang inyong mga sarili huwag magsipagtisod, kung hindi maging buo na lumalakad na kaagapay ang Panginoon, na siya ring ninanais ng inyong mga kabuuan, sapagkat walang higit na makikinabang sa kalinisang nariyan sa inyong mga puso, kundi kayo din na naghahangad ng tunay na kapayapaan sa dakilang Panginoon. Kaya't kayo'y magpatuloy na sumunod sa kagustuhan ng dakilang Ama, na ang kanyang layunin ay maging layunin ninyo, na ang kanyang ibig ay maging ibig ninyo, aking mga inibig na mga kapatid. Walang higit na katagumpayan na mararanasan ng isang ako maliban natanggapin ng kanyang puso na siya'y wangis ng Diyos. At ang pagiging wangis ng Diyos ay kinakailangang gumawa ng may kabanalan, kapuspusan, at kasipagan sa ngalan ng nag-iisang Panginoon. Muli, dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, bawat yugto ng buhay ng isang tao, patuloy na kanyang binibilang ayon sa edad, ayon sa gulang, ayon sa panahon, ayon sa pagkakataon. Na dito, mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na kayo ay sumisilid sa inyong tahanan, ay kayo ay nagkakaroon ng pananahimik, pananalangin, pagtsatsaga upang matutunan ng banal na kasulatan. At ang lahat ng bagay na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sapagkat sukat ang bawat panahon na yan upang gumawa para sa Panginoon at para sa sanglibotang nito. Kung ang bawat panahon ay nagkakaroon ng kakulangan, ay suriin nga ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo ay nagkukulang sa paggawa dito, sa paturuan ng diwa, ng espiritismo, sa pakikipag-aral, na nadarama ng isang espiritu na yan ng isang kauhawan ng kanyang sarili, mga iniibig na mga kapatid, marahil ang panahon sa sanglibotang ito ay nahihigitan at unti-unting sumasakop at kumakain ng panahon para sa Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kung ang bawat pagkakataon ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa ay bibilangin
ayon sa pagbilang ng Panginoon. Ang Diyos ay bumibilang sa bawat paggawa na inyong naihahandog sa bawat araw ng inyong buhay. Suriin nga ninyo ang inyong buhay, mga iniibig na mga kapatid. Kung dumarating ang panahon ng paghukom, kung dumarating ang Panginoon sa bawat pintuan na yan nang hindi nga ninyo nalalaman at hindi ninyo nababatid, nahahanda nga ba ang lahat at bawat isa? Kung dumarating ang pagkakataon na kayo ay tatanungin ng Panginoon, inibig mo ba ako ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong kalakasan? Ano nga ba ang maisasagot ng lahat at bawat isa? Sapagkat ganito nga ang pagdating ng Panginoon, mga iniibig na mga kapatid, hindi ninyo nalalaman. Bagkus, naririto, inaasahan ng kaitaasan na kayo'y magsipaghanda, na kayo ay magtipon sa panahon ng tag-araw, sa panahon na kayo ay mayroong kagaanan ng buhay, sa panahon na kayo ay mayroong bahagi ng kaluwagan, na dito'y maihandog nga ninyo ang kabuuan ng inyong mga sarili upang kung dumarating ang isang unos, kung dumarating ang pagkakataon na kayo man ay subukin ng bawat tigak ng isang buhay na yan, ay hindi nga kayo daratnan ng kapamakan. At gayon din, mga iniibig na mga kapatid, na kung kayo man ay lalakad at dadaan sa daan patungo sa dakilang Ama, ay daladala nga ninyo sa inyong mga lukbutan ng bawat aral na inyong natutunan. Daladala ng isang kaakuhan na yan ang bahagi na kanyang natipon sa kanyang sarili. Gaano man karami, mga iniibig na mga kapatid, gaano man kakaunti, kung ito ay buhat sa dakilang Panginoon, kung ito ay inyong tunay na pinagsikapan at buhat sa kalinisan ng bawat puso na yan, mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng bagay na iyan ay magkakaroon sa inyo ng mainam na bunga. Hindi nga ba ninyo natutunan na kung kayo man ay nagsisipagal dito sa sanglibutan, kayo ay nagkakaroon ng kagaanan ng buhay? Ganon din sa kaitaasan, mga iniibig na mga kapatid. Kung ang bawat pagtitiis sa inyong isinagawa, bawat pagpupuyat, bawat pananalangin, pakikipag-aral, pakikipagkaisa ay inyong naisagawa, ano nga bang magiging bunga? Ang kagaanan ng isang espiritu, ang buhay ayon sa espiritu, ay inyong matatamo. Ngunit mga iniibig na mga kapatid, ito ang isang bagay na kinakailangan ng mahabang pakikipag-aral at pakikipagtiis na hindi bibilangin sa isang buhay, kundi sa maraming buhay, sa maraming pagkakataon na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, gaano man katagal, gaano man kahaba, hindi nga man ninyo makita ang dulo ng daan na inyong patutunguhan. Ngunit magkaroon nga kayo ng matibay na pananampalataya. Magkaroon nga kayo ng matibay na pagkapit sa tunay na puno ng ubas, na anumang bahagi na kahadlangan sa inyong harapan, bagamat nagiging kakisuran, ay patuloy nga kayong bumabangon, patuloy nga kayong nagtitiis at nagtitiwala sa iisang pangako ng dakilang Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Na makapiling nga ninyo ang Diyos na nasa kaitaasan.
na wala kayong iniindang pagtitiis at paghihirap sa buhay na ito sapagkat nalalaman ng lahat at bawat isa ng lahat ng bagay na iyan ay panandalian lamang at lumilipas. Ng lahat ng bagay na yan ay nagtatapos. At ang siyang tunay na bibilangin at ang siyang tunay na pipiliin ng dakilang Panginoon ay ang mga taong naging tapat sa kanyang batas. Ang mga taong bumuha at patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban. At ang bawat batas na iyan ay hindi lamang ayon sa katitikan, kundi bawat salita at bawat aral ay iniukit sa isang pagkatao upang ang isang pagkatao na yan ay maihandog at maibalik niya sa paanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kung sa bawat tinapay ng buhay na inyong pinaghati-hatian, kung sa bawat tubig na inyong iniinom at patuloy na nagbibigay sa inyo ng pagkain ng bawat kaluluwa na iyan, ay magkaroon nga kayo ng kaisahan sa kalooban ng dakilang Panginoon. Naway magkaroon nga kayo ng katapatan na anumang bahagi na mayroon ng sanglibutang ito, bagamat nagkakaroon nga sa inyo ng kabigatan, ay hindi nga ninyo babalikan ang mga dating gawi, ni hindi nga ninyo babalikan ang kalagayan ng bawat kaakuhan na yan ng panahon na kayo ay hindi nakakakilala sa dakilang Panginoon. Mapalad ang lahat at bawat isa mga iniibig na mga kapatid, sapagkat dito ay unti-unti na nga ninyong nauunawaan ang kalooban ng dakilang Panginoon. Unti-unti na nga ninyong nahihimay ang bawat salita. Unti-unti na nga ninyong naisasagawa ang bahagi ng bawat aral na inyong natutunan. At sa pagpapatuloy ng lahat at bawat isa ay nakikilala nga ninyo ang inyong mga sarili. Unti-unti nga ninyong nakikita ang siyang tunay na ako. At ang siyang tunay na ako na yan, mga iniibig na mga kapatid, bawat espiritu ay mayroong daladala na aral na kanya din namang natutunan. At kung kayo ngay magbabahagi, mga iniibig na mga kapatid, kung ang lahat ng bagay ninyong natutunan at nakita at nasaksihan ay buhat sa sanglibutang ito, katotohanan ngang aking sasabihin ay wala nga kayong naiiba sa inyong kapwa, sapagkat lahat ay nilagay dito sa paaralan. At kung lahat ng bagay na inyong daladala sa bawat lukbutan na iyan ay inyo lamang nakuha dito sa lupa, ay katotohanan nga na kayo rin ay tulad sa mga mangmang sa paningin ng dakilang Panginoon. Tulad sa mga makasalanan. Tulad sa mga tao na hindi natuto at hindi napagtagumpayan ng kanyang sarili. Ngunit kung ang bawat pag-aaral ninyong natutunan ay ang bahagi na buhat sa dakilang Panginoon, at kayo rin ay nagtagumpay at pinagtagumpayan nga ninyo ang inyong mga sarili. Katotohanan ngang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, na kailanman ay hindi kayo pagkukulakin. At kailanman, kung kayo man ay magbabahagi sa inyong kapwa, ay hindi nga ninyo mararamdaman ang kapaguran. Ni hindi nga ninyo mararamdaman ang kasakitan ng isang katawang laman. At hindi nga din ninyo mararamdaman na kayo'y pinagtakluban at iniwanan, sapagkat palagi kasama nga ninyo ang Diyos na nasa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat nagiging tapat sa pangalan ng dakilang Panginoon
ay kailanman ay hindi iiwanan ng Panginoon, sapagkat kayo rin ay nagtiwala at patuloy na nagtitiwala. At ang pagtitiwala na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay hindi binibigo ng Diyos sa panahon na kayo ay nagkakaroon ng pangangailangan. Sa panahon na kayo ay nagkakaroon ng kasakitan, ng kalumbayan sa bawat puso na yan, sapagkat ang inyong mga espiritu ay nagkakaroon ng kagalakan sa paggawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Nagagalak nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid? Nagagalak nga ba kayo? Nakapiling nga ninyo ang Diyos sa kapanahonang ito? O nararamdaman ninyo ang kalumbayan sapagkat marami kayong iniwan? Sapagkat marami kayong alitiktikin at kaisipan na dala-dala na hindi nga ninyo mabitawan. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na naglilingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon, tulad ng mga banal, ay nagkakaroon at nakakapanatili at ang kanyang kagalakan ay ang paggawa sa kalooban ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang sa inyo'y patuloy na ipinaaalala, na inyong makilala ang inyong mga sarili. Sapagkat kung hindi nga ninyo nakikilala ang inyong mga sarili, sino ang ipakikilala ninyo sa inyong kapwa? Lalo't higit kung kayo ay magsasalita ng bawat salita na buhat sa dakilang Panginoon, ano ang inyong ipakikilala at ipakikita sa kanila? Kung ang lahat ng bagay na yan ay palagi kayong nagtatanong at palagi kayong naghahanap, ang lahat at bawat isa'y maghahanap at magkakaroon din ng maraming katanungan, sapagkat kayo na mga nagsasalita at pinili ng dakilang Panginoon ay hindi nagkaroon ng kasapatan. Tulad ng isang baso ng tubig at ng pagkain, na dito'y nararamdaman ninyo ang kakulangan. Mga iniibig na mga kapatid, naway mapuspos muna kayo ng biyaya ng Espiritu Santo, gaya ng nangyari at ginawa sa mga banal, sa mga apostoles, at gayon din sa pinili ng dakilang Panginoon. Sila man ay nagtagumpay at pinuspos ng Espiritu Santo ng katotohanan. At dito'y ang bawat wika ay kanilang sinalita, ang bawat biyaya at ang bawat pagpapala ay naipagkaloob at naibahagi sa lahat at bawat isa. At hanggang ngayon ay inyong pinakikinabangan. Hanggang ngayon ay inyong ang namamalas, nakikita, nasasaksihan at nababasa at napapakinabangan. Ganito nga ang biyaya ng Espiritu Santo, mga iniibig na mga kapatid. Ito ay nagpapatuloy, hindi ito nagmamaliw. Ito ay nakakapanatili. Ito ay nagbubunga ng marami. Ito ay buhat sa dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.